natin si Sir JP Barbieto, ang founder po ng United TNVS Operators na dati rin po isang rider. Good morning, sir. Good morning Morning po, and thank you for joining us. Very timely ang ating public service sa topic ngayon, Daniel. Sir, hingin muna namin na reaction nyo. Sunod-sunod yung mga rider na nabibiktima, ano? Oo nga po. Oo. Pati nga po sa TNVS din, meron ding binaril. Oo. Pero ano, sir, paano nyo ba tinutugunan sa inyong grupo yung mga ganitong klaseng insidente? Kailangan natin magdoble ingat po. Tsaka mas maganda po kung meron tayong grupo para po in case po may problema tayo, meron tayong mahihingian agad ng tulong. Ganun po. Nabanggit po namin kanina, kayo po dati rider din. Opo. Bago kayo Nag-TNVS. nag-TNVS, opo. Base rin sa experience nyo dati, maaano nyo ba yun? Mararamdaman nyo ba? O makakakita ba kayo ng red flags sa mga drivers, no, sa mga rider Sa bago mga rider. i-accept ang booking? Mga pasahero. O kaya naman yung bago pa sumakay, mapapansin nyo ba yun? Para sa akin po ang red flag dyan is, for example, sasakay ng lasing Naku. yung pasahero or may kahina-hinalang kilos. Ganun po. Mahirap naman po tayo mag-judge. Kung for example, titignan lang natin sa kanilang itsura or bihis. Siyempre, bakit naman po kung ganun? Kumbaga yun ang parang pinaka-red flag po sa akin. Pero doon sa pag binubook pa lang siya, pag naka-receive pa lang kayo ng booking, Opo. meron kayong karapatang i-cancel yung booking na yun. Kung halimbawa, out of, minsan ganun lang, di ba? Gut feel. Pwede ba yun? Does it apply? Sa ating app naman po, pwede naman tayong mag-cancel talaga. Kung pakiramdam natin, hindi talaga siya, kumbaga magkakaproblema or for safety reasons, pwede naman pong i-cancel. Okay, hindi naman kayo maaano nun, mamememohan, o meron kayong baka may violation kayo pag bilang kinancel. Pag multiple cancellation po. Ayun po. see. Oo. Pero ito, tita, napapansin ko dati, di ba, pagka yung mga pasahero parang pinag-iingat. Pero ngayon parang yung mga rider na, baliktad na. De, both ways kasi yung safety, Diba? safety concerns, hindi ba? Opo. Tama po. Pero ba't kaya ganun, no? At tingin nyo, bakit dumating tayo sa ganitong eksena, sir? No? Parang baliktad na, no? Kasi dati, ingat sa rider, di ba? Pinapakita pa yung may identification kayo, di ba? Ngayon, baliktad eh. Ano masasabi nyo rito, sir? Ayun nga, so sunod-sunod pong nangyayaring ganyan na, paano ko masabi, karahasan? Sorry, ako mali. Ayun, magandang mag-ingat na rin yung mga rider. Tsaka sana magkaroon ng additional safety features yung app sa mga pasahero para sa mga rider, kaligtasan naman ng mga rider. Balikan ko lang, sir, yung tungkol, Daniel, sa cancellation. So, paano ba dapat i-conduct yun? Siguro sa booking, kasi minsan na-experience natin yan at one point siguro na tayo yung pinipilit ng rider, kayo na mag-cancel. At yung gano'n, hindi naman sabihin sa amin kung anong dahilan or what. Pero kung halimbawa lang na nandiyan na at kailangang i-cancel, o kaya nandiyan na nakita nyo na medyo lasing nga. Opo. Ano ba yung tamang approach na, paano yung communication nyo dun sa sa pasahero para hindi naman magkaroon ng problema pa? Maganda po sabihin natin ng mahinahon na, ma'am, sir, pasensya na po. Maaring hindi ko po kayo maisakay dahil lasing po kayo. Pwede po kasi kayong malaglag. Di ba? Pag lasing, pwedeng biglang, alam mo na, out of balance, malaglag. Siyempre, for safety rin po nung pasahero. Ipaliwanag lang po natin ng mahinahon sa kanila, ipaintindi po natin na para sa kaligtasan din po nila yung Sabihin sa'yo, dahilan ng paano ako uuwi kung walang magsasakay sa akin? pwede Hindi ko ba po yan ang trabaho ninyo? Oh. Tama po. Para sa akin po kasi kung talagang lasing po na maganda po, itulungan ko na lang silang i-book ng TNVS talaga, yung 4 wheels, para mas safe po silang makauwi, or taxi. Kumbaga kahit mapahigaman po sila, at least nasa loob po Paano sila. pag yung una pa lang yan, makita nyo, parang iba nga yung dating niya. It's either mayabang ba? O Aggressive. aggressive, Opo. minsan condescending. So, paano ba yung tamang approach para hindi na lumala yung, yung situation na nabawa, i-insist niya pa rin na dapat isakay ninyo? Siguro depende po Kaya sa... nagdududa ka na, teka muna, mukhang hold-upper. Sa hilat siya pa lang ng mukha. Oo. Yan po, yung pagdating naman po dyan sa, yung sa itsura po, hanggat maaari po ako po, ayoko pong kumbaga mag-base
physical appearance kasi baka mamaya naka-face mask lang, naka-hood lang, hindi na sasakay lang pala, ganun. Okay, doon naman po sa pagiging aggressive naman po, siguro depende po, pwede mo, sir, ano po bang problema natin, ganun. Kung kumalma naman po, baka po may pinagdadaanan lang pwede naman po natin isakay. Pero kung talagang agresibo pa rin po, siguro tanggihan na lang po ng maayos. Yung mga riders po ba natin, pero nagko-conduct ba kayo ng some kind of training Meron. sa kanila para ma-de-escalate yung mga ganong, minsan, di ba may mga ganong harap-harapan? May mga seminars naman po para kung paano po yung tamang pakikipag-usap, pakikitungo po sa pasahero in case po may mga ganyang mga pangyayari po. Pero Sir JP, kamusta naman yung mga kapwa mo rider? Kamusta yung kanyang kumaga? Ika nga, marami bang kinakabahan? Yung mga ganun. Dahil sunod-sunod nga yung mga nangyaring. Opo. Actually, ito nga pong nakaraang linggo po yung nag-viral nga po yung sinaksak po. No? Kung sa maraming kinabahan, opo, marami po talagang kinabahan. Kung nakita nyo nga po yung ibang mga rider, nagdidikit po ng notes sa likod ng helmet natin. Kasi syempre, para sa safety na rin, tsaka para kung saaning sasakyan man po sila ng masamang loob, alam na kung ano yung dapat gawin. Pero wala naman nagdadalawang isip na ano pa, na I mean, hindi naman, tuloy pa rin sa hanap buhay kahit na ganyan. Tuloy-tuloy naman po sa hanap buhay. Ano po ang ano ang mga nagbago since that happened? Sabihin natin mas nag-ingat ang mga rider, mas naging active sila sa mga group chat, gano'n na kunwari may hahatid ang medyo alanganing lugar o hindi nila alam yung lugar. Kung sasabi niya, tol, papunta ako ng ganito, ganyan. At least para maabisuhan yung grupo na kung sakaling hindi na ako mag-reply ng after 30 minutes to 1 hour, kumbaga merong magbibigay ng, sabihin na natin, pwedeng magbigay ng sa pamilya na, ba't di nagre-reply itong particular na rider na to. Yung mga body cam, kailangan meron kayo, dash cam, para recorded kung sino yung sakay nyo, hindi ba? Yung sa Or body, GPS tracking, para matatrack na sila ng mga misis o ano pa man. Pwedeng ganun, di ba? Meron naman yun sa mga telepono, natatrack naman talaga kung nasaan na. Alright, maraming salamat po. At yan po, panawagan, ingat-ingat po sa ating mga kasama sa trabaho. Po. Okay. Sir JP, ang founder po ng United TNVS Operators.